Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Kumusta po kayo? Tagal-tagal po akong di naka-upload. Silang konti. Kumusta naman ang Pasko ninyo? Sana okay lang. Ngayon, celebrate na naman natin yung New Year. Pero bago yan, meron lang tayong sasagutin. Samahan nyo ako guys, sasagutin natin tong taong to. Parang walang alam eh. Ang sat-sat lang ng sat-sat pero walang alam sa mga taga-Davao. At salamat din pala sa nagpakulay ng last live ko. Salamat po. Shoutout ko po kayo ma'am later. Salamat lang ako. First time ko naka-receive ng pakulay sa live. So, salamat po. Sige, ito. Panoorin natin at tingnan natin kung anong masasabi natin dito. Yan yung... Ayan. Good morning, Jan. Good evening. Good... Okay. So, ito guys. Sorry. Ito na talaga. Go na to. Okay. Pakinggan natin guys kung anong pinagsasabi nito. Tapos magre-react din tayo. Good morning, Jan. Good evening dito. Eto, guys. Alam nyo ba yan yung pila kahapon sa mga Davaoeños na nakapila upang mamasko sa mga Duterte. Na sabi nila, taon-taon nilang ginagawa. Pero Yes, taon-taon nga. Tapos, obviously, this is one of way, di ba? Of both buying, no? hulul. Pero yung mga ayuda, hindi. Legally naman daw yun. Legal naman daw. Pero yung ayuda, hindi. Ito lang talagang nakita mo, bro. Sa isang taon na nga yan yung ayuda. Parang whole nation yun. 'Di ba? Tapos pag namimigay pa, like Arlo Nograles, 'di ba? Pag namimigay sila ng ayuda, bakit andun ang muka niya? Ano masasabi mo doon? Hindi naman siya, wala naman siyang posisyon sa government ngayon. 'Di ba? Bakit siya dapat ng muka nandun? Pag namigay ng yung akap, utupad, bakit yung mga muka ng mga doon? Bakit wala kang sinasabi about doon? Duterte lang talaga. Last year ka pa sana wala pang eleksyon. Dapat doon ka nagsalita. Hindi lang ngayon. No say ka pag sa mga sa admin ngayon no say ka. Kumbaga, isa sa mga approach nila. Pero hindi yun ang mahalaga, guys. Ang nakakalungkot dito, alam nyo kung ano. Ang panluloko nila sa mga Davaoenyo, isipin mo yung pilang yan. Alam nyo ba kung magkano ang binigay sa bawat isang tao? Tig 150 pesos. Yan guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung 150. Sige. Patuloy mo lang yan, bro. Ang bawat isang tao. Pero, yung mga malalapit sa kanila, na merong mga naka-envelope, at yung mga nagkatrabaho sa City Hall, na medyo may posisyon, ay merong tig 50,000 pesos sa envelope at merong 25 at merong 15. Pero, yung mga kawawang mga may hirap at kawawang mga tao, mga ordinaryong tao, Ikumpara mo yung 25,000, 50,000 sa mga milyones na ginagamit ng admin ngayon. Ikumpara mo yan. Depende naman din siguro yan pag bonus ng 'di ba? Ito talaga yung binabantayan mo. pinapila nyo pa. Tapos 150. Anong gusto mo magkagulo doon, diretso-diretso? Hindi mo ba alam kung gaano ka-organize 'yan? Tapos yan lang. Anong gusto mo pagdating doon, hindi magpila? Okay, diretso kayo doon. Diretso, kuha ng pera. Okay, may mga pera doon ha. Kuha lang kayo diyan. Ayan, gusto mo? Bakit di siya nag-iisip? Ano palang gusto mo? Yung magkagulo?
Di ba? Ganyan po sila mapagsamantala. Ganyan nila pinagsasamantalahan yung mga taong bayan. Pero, Anak ko. anyway, sa dami yung pera, mga Duterte, yun lang binigay nyo, 150. What the heck? Mahiya naman. What the heck? Nasanay ka kasi sa mga million, billions. What the heck? 5,000. What the heck? What the heck? Diba? Ayoy. Anyway, mga Davaoenyo, sige lang, kunin nyo lang yung pera na ibinibigay nila pero wag nyo na silang iboto sa darating na 2025, okay? Kami pa pinagsasabihan mo? Kami ba? Guys, mga Davaoenyo dyan na mga makapanood nito. Pagsabihan mo itong taong to. Ano pinagsasabi? Ay, hindi niya alam na yung ibang lugar pumupunta din dito para maki-join dyan sa pila. Davaoenyos lang sinasabi niya. Sapagkat alam nyo po, ito, sasabihin ko sa inyo ha, Sige, sabihin mo. si Duterte, ang matandang Duterte, pag yan po ay nanalo, tandaan ninyo, sa lahat ng mga taga Davao, makinig kayo sa lahat dyan sa Davao na ayaw na kay Baste. Pag si yung matandang si Fenta ang nanalo, asahan ninyo, ang mayor nyo uli ay si Basti Duterte. Bakit? Magre-resign po yan. Magre-resign yan bilang mayor ng Davao at ang pauupuin ay si Basti. Eh bakit? Di ba pwede? Di ba pwede? Dapat siguro, after nito, mag-file ka na kung anong maipa-file mo dyan. Tingnan natin kung makinig mo yung mga tao. Sino ka ba para pakinggan ng Davaoenyos, diba? Yan po ang plano nila. Okay? So mag-isip-isip kayo. Bakit pala kung ano yan ang plano? Ano sa inyo? Gusto nyo Nograles, ganon. Kasi, bakit Nograles? Kilala mo ba? Taga rito ka ba? Dapat ma-explain mo. Huwag kang sabi lang ng yun ang plano. Dapat meron kang sino palang gusto mo? Si Nograles. Tapos sabihin mo kung bakit si Nograles. Diba? Mga taga Davao So yun lang sa umagang ito at sa sa gabi ito rito, umaga diyan So sa mga bobong didilis na kaawa-awa, wala na akong masabi sa inyo. Sapagkat manatili lang kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging ikaw rin. Diba? Ito, kahit walang election, taon-taon nilang ginagawa yan, mga boss. May mga grocery, may pamasahe. Tingnan natin to. Tingnan natin si ate. Sa mga Duterte, tinuod nga bugas, lami kay kaunon. Yun, pinaskuhan daw sa mga Duterte. Para kung baga, pamaskong handog yung nasabi niya. Yun, ito daw, sabi niya merong 160 guys. B160 ba yan? Bigas B160 na bigas. Walay labot sa akong anak guys. Mao ni guys o bugas, dilata. O gift check guys, pang grocery, pang New Year, pagpalit og wine. Og 'di ba? So, ang sinasabi kasi ni ate, diba, sabi niya, hindi pa kasali yung sa anak niya. Guys, last time kasi nang live ako, pinakita ko doon. Kahit na, kunyari, 5 kayo sa pamilya, pwede kayo pumila dyan. Pila kayo dyan. Hindi na tanongin yan kung ilan kayo sa pamilya. Kung 5 kayo sa pamilya nyo, kung pila ka, bibigyan ka lang. Tapos di ka lang makaulit kasi grabe yung lub-lub talaga yung kamay. Di ba sa election last time, dito lang, lub-lub lahat ng kamay para hindi na ma-erase pa. Ganun lang. Tapos meron pa daw gift check. Di ba? Tsaka 150. Ano daw yung 150 ate? 150 pamasahe guys. Di ba? Pamasahe.
binigyan pa ng pamasahe. 'Di ba? Kasi, ang sabi nung lalaki kanina, sino yun? Sabi niya, pinapila lang daw para 150. Hindi ko alam na meron pang mga grocery items dyan, pang mga gift check, New Year. Ilang, total mo siguro yan, di yan naabot ng 1,000 eh. Pero, yung mga tao, pipila rin sila, may makuha pa na mga grocery items, gift check, kasi ang gusto talaga nilang makita, Tatay Digong. So, kasama na yan, isa na yan, pero alam nyo naman, di ba? Yung iba dyan, yung hindi nang malapit sa puso, katanggap, hindi siguro nakatanggap sa akap, so dyan sila. Continue natin. Ba, nindot kay mga Duterte guys, taga-tuig di ay na sila manghatag og pinaskuhan guys. Oh. Taga-tuig means every year magbibigay ng pamasko. Kung kugihan lang ka mo pila, bisag pila mo ka box yung balay mo pila, makadawat gyud mo pinaskuhan. Oh. Kung ano ba yung kugihan sa Tagalog? Kung sinop or kung hindi ka baga kung masinop ka lang magpila, yung meron kang patience para magpila, makareceive ka talaga. Tapos ito pa sabi ni ate, kahit ilang kayo sa pamilya nyo, basta pumila ka lang, makakatanggap ka. Dili pareha sa uban, kung duol ka sa dughan, naa ka sa listahan. Kung naa ka sa listahan, unya dili ka duol sa dughan, ambot og asa imong pangalan. Og si O, di ba? Yung iba daw, kasi yung iba hindi nakalista sa akap, sa tupad, kasi hindi daw malapit sa puso. O, kumbaga, dool sa dughan. Yan. Duterte parang walay bias kung makadawat na ka og pinaskuhan na kay palatandaan parang di na ka mubalik kay na may taong maro bisag nakatagaan na mubalik pa. O, kita mo yung kamay, guys. Iulit lang natin konti. O di ba nindot kay mga Yung kamay. Duterte guys dili para sa uban lista-lista o pinili ra. O. Hello guys, mao ni guys ang dawat na kong pinaskuhan sa mga Duterte. Tinuo maro Yung kamay. bisag O, yan. Tingnan mong na kay kamay. palatandaan Palatandaan daw na nakapila ka na. So, lublub talaga yung kamay. Di ba? So, yun. Yun ang explanation. Bakit? Pamasahe yun. Kung baga, kung malayo ka, meron kasi iba, hindi talaga Davao. Akala siguro ng taong yun, Davao lang. No, hindi. Ito, tingnan natin to kung anong laman. Tingnan natin to kung anong laman. Game. Tanggalan lang natin ng ano ha, music kasi makapiright tayo. Yan. Ano ba yan? Birch tree gatas. O, gatas. Yan. So, merong sugar. O, bihon. Bihon yun. At saka, delata. Ayan. O, bingo, delata. Ayan. O, vote buying ba matatawag mo dyan? So, meaning kahit na hindi election, vote buying pa rin. O, diba? Kape. Yun. Importante yan. Mga Pinoy. O, bigas. Bigas. O. At saka, ano yan? 3 kilo. 150 na yan. O, diba? Wow. O, so sa iba guys, na wala kayong ano, kung wala kayong tawag dyan, kung wala kayong pera, kung wala talaga, so pipila ka lang doon, meron ka ng panghanda, di ba? Sa Pasko. Meron. Di pa nga pinakita doon yung gift check eh. Basta nakita ko doon na yung pera talaga kumbaga meron talagang papuntahan. Kasi daw,
ang sabi ng lalaki, corrupt daw. So ito, papakita natin sa kanya. Ito pa isa. Yan. Sitwasyong nangangailangan. Yan. Nagpakita Kasi form of corruption daw yun. Sige ito. Nagpakita na naman ng pagpapahalaga sa bayan ang City Government of Davao tungo sa mga Davaoenyo sa pamamagitan ng pagbili ng 38 na bagong sasakyan at equipment para sa disaster and emergency response. Diba? Kita mo yun? Ano din yan, guys? Hindi naman yan paminsan. Always talaga yan, guys. Ma-amaze ka na talaga kung taga-Davao ka. Layunin nitong mas mapaigting ang kakayahan ng lungsod na rumesponde sa anumang calamity, emergency, at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ang mga bagong kagamitan at sasakyan ay ipamamahagi sa iba't ibang tanggapan ng lungsod. City Disaster Risk Reduction and Management Office, 3 makabagong ambulance na may advanced cardiac life support systems. Diba? Advanced cardiac life support system. Siguro may mga ano dito, mga followers sa mga Duterte, kung ano bang ibig sabihin niya, advanced cardiac life support system. Search natin yan. Ano ba yan? Advanced cardiac support system. Advanced cardiac support system. Natin. Tama ba? Advanced cardiac support system. Introduction. Advanced cardiac support system refers to set medical procedures, techniques, and equipment used to provide urgent treatment to cardiac emergencies such as cardiac arrest, stroke, myocardial infarction, and other life-threatening condition. Okay, yun pala yun. So, pag may mga emergency na, syempre, merong mga cases, tatanungin naman talaga yun kung anong kaso, itatawag sa mga bahay, anong kaso nandyan. So, at least alam nila kung anong ambulance ang dadalhin. Diba? Solid Ang mga ambulansyang ito ay magagamit para sa mabilis na pagresponde sa mga medical na emergency. City Engineer's Office, 4 na wheel-type excavators, 3 10-wheeler dump trucks, 4 na 6-wheeler dump trucks, at isang 6-wheeler multipurpose vehicle ang idinagdag upang suportahan ang mga proyektong pang-infrastructure at emergency road clearing operations. Dami yan. City Environment and Natural Resources Office, tumanggap Ito, marami na ako nakikita dito sa downtown, pero dinagdagan pa nila. ng isang van, isang open dump truck, at 3 dump trucks upang mapabilis ang waste management at cleanup operations ng lungsod. City Transport and Traffic Management Office, 3 mobile emergency vehicles ang gagamitin sa pagresponde sa aksidente sa kalsada at para mapanatili ang maayos na daloy ng traffic sa panahon ng kalamidad. Iba pa yun, guys, iba pa yun sa 911. So City TMO. Yun yung mga kumbaga sila yung nagmamando sa traffic. Sa traffic sa downtown. Davao City Fire District, isang fiber boat ang nadagdag upang makatulong sa mga rescue operations, lalo na sa panahon ng pagbaha. Di ba? So, kahit hindi lang sa di ba dapat sa fire, pero nagbibigay din yung lungsod ng Davao sa fire district, di ba? Binibigyan din nila kasi alam din nila yung kulang-kulang talaga yung mga budget nila sa fire district. So, binibigyan din silang karagdagang kagamitan. Diba? Davao yung nag-provide. Task Force Davao, tumanggap din ng isang fiber boat na magagamit sa kanilang water-based security and rescue missions. Yung Task Force Davao, guys, kung
kung by land ka, bago ka makapasok ng Davao, sila yung nagbabantay yung mga checkpoint ng Task Force Davao, mga army men sila. Sila yung mga sa mga entrance talaga ng Davao City, papasok ng Davao City. Sila yung mga checkpoint yun, Task Force Davao. Rubber boat yung binigay sa kanila. Rubber boat ba? Davao City Police Office, 5 disaster trucks, 4 na 4x4 na sasakyan, at 4 na fiber boats ang ipagkakaloob upang mas mapabilis ang kanilang pagtugon sa mga insidente. Oh, ito guys, 'di ba? Alam naman natin na last time may mga incidents na kahit na yung mga taga Davao na mga yung taga Davao nainis din sa kay kay tawag nila kay Diwata. Ayun si Colonel, si Major, yung sa KOJC last time sino yun? Yung Diwata yung tawag nila. O, tinan mo yung ang binigay nila. Ulitin natin kung anong binigay ha. Ulitin natin. Okay. Okay, ulitin natin kung anong binigay ha, di ba? Kasi nainis din yung mga taga Davao dyan pero eto guys, dito yung makita na alam naman natin na para sa Davao din yan. So, itong binigay nila guys. Meet sa kanilang water-based security and rescue missions. Davao City Police Office, 5 disaster trucks, 4 na 4x4 na sasakyan, at 4 na fiber boats ang ipagkakaloob upang mas mapabilis ang kanilang pagtugon sa mga insidente at kalamidad. Kapansin-pansin din na sa mga bagong sasakyan, Yun, di ba? Dami no. Yung security talaga ng Davao yung iipunan talaga kasi alam naman natin guys na ilang beses na tayong basta yung Davao pinangangalagaan talaga hindi na lang natin banggitin kung ano nangyari dito kaya na lang mag-research. at equipment na ito ay walang mga pangalan o mukha ng mga politiko sa tarpaulin. Yun guys. Yun lang talagang mapansin mo dito sa Davao guys. Pag wala talaga yung mukhang Duterte na kasulat dyan, malalaman mo na lang. Malalaman mo na lang kung ano yan, di ba? Dapat yung iba kasi, di ba? Yung mga ambulansya, may mga mukha. Dito wala. Pag may makita yan na pangalan, papatanggal yan. Lagyan yun ng Duterte ambulance, salamat, Tatay Digong, salamat. Papatanggal yan. Walang Apple dito guys, walang Apple. Sa halip, nakatuon ang mga ito sa pangunahing layunin ng pagkakaloob ng serbisyo sa lungsod. Yun talaga. Serbisyo lang talaga guys. Isa itong patunay ng professional na pamamahala na inuuna ang interes ng mamamayan kaysa sa sarili. Dagdag pa rito, ang mga bagong equipment ay nagpapakita kung paano ginugugol ng pamahalaan ang pondo mula sa taxes ng mamamayan. Kaya nga hindi inis yung mga taga Davao sa mga Duterte kasi makikita mo talaga kung saan papunta yung mga taxes. So, wala na akong masabi guys. Ewan ko na lang talaga. Siguro bayaran ka na lang talaga kung may masasabi ka pang iba. Sa pamamagitan ng nakikitang purchases na ganito, mas nagiging malinaw sa mga Davaoenyo kung saan napupunta ang kanilang buwis. Ang ganitong transparency ay nagpapalakas ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno at nagiging inspirasyon para patuloy na suportahan ang mga programang panglungsod. Isa na naman itong patunay ng maayos at responsableng pamamahala para sa ikabubuti ng lungsod at ng lahat ng naninirahan sa Davao City. Ayun, diba? So, may mga nga doon sa TikTok na sinasabi na huwag ka na mag-promote ng Davao kasi traffic na. So, yun. Nag-joke yung mga tao doon sa TikTok. Sabi na huwag mo na yung promote ang Davao kasi tingnan nyo yung nangyari ngayon. Traffic na. Hindi na usad yung mga sasakyan kasi sobrang traffic.
So ito pa, pakita ko sa inyo guys. Last na to guys. Ito isa pa. Diba guys? Dami yan guys. Pag may mga sakuna guys, ganyan talaga. So yan, hindi talaga makalusot kasi medyo traffic. Pero alam mo yung mga sasakyan na try talagang nagpapagilid, para makadaan lang. Diba? So, maraming nagre-responde guys. Kasi merong 911 doon pinapakita talaga. Ay, doon talaga centralized talaga yun. Doon talaga pinapakita kung gaano ka-prepared sila. So, way beyond. So, walang binabayaran yung mga taga Davao yan, guys. Free yan lahat. So, ayun guys, no? So, kung tawag dyan, kung wala kayong masabi or ano ba, mahimik na lang kayo guys kasi wala kayong alam talaga sa tao. Wala kayong alam. So, yun lang guys. Ito yung Inday Sara Survivor, ang tagaulit ng balita. Like and share lang ako. Thank you. Bye-bye.